Yung pagod ka na pero kailangan mong ipagpatuloy yung ginagawa mo kasi wala namang ibang gumawa niya. Kahit masakit na ay patuloy pa rin sa gawain. So magandang umaga po sa lahat. Ngayong araw nga pala ay samahan nyo akong makichismis sa aming bahay. Nagpa-video nga pala ako sa aking dalawang sister para naman malaman ko kung ano na ba yung nagagawa nila papa at mama. So ayan na nga at ganyan na po yung itsura niya. Kulang lang po ng kahoy at pwede na rin po yan malagyan ng bubong. Madaming ang kulang dyan pero nagagawa naman ng paraan. Kaya naman for the pagpasensyanin na lang po yung aming video ngayon kasi malabo at medyo na rin kurog. Si mama at si papa lang nga yung gumawa dyan kasi wala pa kaming pangbayad sa gagawa ng aming bahay. Kaya tiis-tiis lang muna ngayon. Ngayon talaga ay sobrang gipit kaya naman tiis-tiis lang talaga kahit naman may sakit. Si papa kasi may sakit sa kamay kaya naman dahan-dahan talaga siyang tumawid dyan. Kasi kung hindi siya magdandahan baka naman yung kamay niya ay masaktan. Sabi nga nila kahit may sakit ka kailangan mo yan igalaw-galaw para naman hindi lalong ganyan sumakit. Ba talaga kapag arthritis? Kailangan mo din igalaw-galaw para naman ma-exercise. Kaya ayan ang ginagawa ni papa ngayon. Minalikan talaga niya yung paggawa dyan para naman madaling matapos. May nabili na nga pala kaming ibang sin at may magagamit pa naman dyan. Kaya yan lang muna. Igawa ngang mahirap pa ang panahon ngayon. Wala pa tayong pera kaya naman yung mga tira-tira na lang ng mga sin yung ginamit ni papa para naman hindi masayang ba. Lagyan na lang po ng mga pintura para naman hindi masyado maluma. Sa panahon talaga ngayon kailangan mong madiskarte na tao. Kasi kung hindi ka madiskarte ay iwan ko na lang sa'yo. Kagaya na lang nito. Kahit pa balikog-balikog yung mga kahoy ay ginawa ng paraan ng aking papa para naman matapos na dyan banda. Kasi madami pa kasing gagawin si papa. Inuna lang po niya dito banda. Para naman yung mga gamit namin ay hindi mabasa. Mahirap ba naman mabasa? May washing dyan. Baka naman masira. At baka rin masira yung aking pinagpagawa na pader. Palagi na lang kasi umuulan sa amin kaya naman nilagyan lang talaga ni papa ng yung bubong o ganun. Para naman yung ulan ay hindi pupunta dyan sa aming tugkaran. Mahirap ba naman kapag palagi kang magpabalik-balik maglagay ng pader. Kaya alam nyo naman nagmamahalan na ang lahat ngayon. Pero yung nanood sa aking video ay hindi pa rin minahal hanggang ngayon. Mag-Valentine's Day na wala pa ding nagmahal. Nasa naol may pagmagpuyot ta. So habang nag-aayos sila papa dyan, nagbabanday sila papa dyan at ito namang isang bata na to ay nakikisali rin. Gusto din niyang magpanday ba? O, tignan nyo naman. Akala ko talaga nung una kong pagtingin ay hindi bata. Tignan nyo naman, bata at pala. Ayan, naumamod ba siya? Hindi naman siya itinulak. Ay, baka may kasama ka dyan dong na hindi namin nakita. Pagtarong ha. At kung napapansin nyo nga pala, may pugon dyan kasi madaming mga tagnok yung masasakit ngaga. Kaya palagi na lang talaga silang nagpausok dyan. Kung hindi ka magpausok dyan na, for sure. Buong katawan mo ay mamumula. Hindi lang mamumula, magkasugat-sugat pa. Ito diba? Na naman yung makulit na bata. Hindi pa rin matatapos sa kanyang ginagawa. Yung diba? Pagod ka na pero kailangan mong gawin yung mga ginagawa mo kasi wala namang ibang gumawa dyan kundi yung papa kahit ko lang. Kahit nga masakit yung kamay ni papa ay tiniis niya pa rin para naman matapos dyan. At tignan niyo naman, ng time na to ay medyo sumakit na talaga yung kamay ni papa. Kaya sinabihan siya ng aking kapatid na bakit daw hindi sa kabila ilagay yung kanyang relo para naman hindi masakit ba. Napag-isip-isipan ko talaga kung ilagay ni papa yung relo niya sa kabila, masisira naman kasi maalog-alog lang. Kaya siguro dyan na lang po niya nilagay yung relo niya. At ito na naman yung makukulit na bata. Palagi na lang nakikisali sa kanyang papalo. Walang ibang magawa ba kundi makikisali na. Diba? Sa hindi pa pala nakaalam dyan ay ito yung aming area. Medyo maluwag-luwag din. Kaya nga itong gawin ng kwarto kasi maluwag siya. Pero ang ginawa na lang nito ay sampayan ng mga labahin or kahit ano pa. Pero hindi ko alam sa ngayon kung anong gagawin nila. Basta yan. At ayun na nga may ginagawa si papa na pangsapaw siguro to sa pako. Tama ba yung Tagalog ko? Pako or sa Bisaya kasi is langsang. Pero sa Tagalog pako man siguro. Basta kay mauna na siya. So fast forward nga tayo. Ang sunod namang ginawa ni papa ay naglagay na po siya ng natapos na nga si papa magpanday kaya naman sinunod na po niya yung bubong. At kanyang assistant nga yung mother ko. Assistant lang muna siya kasi hindi naman siya pwedeng umakyat. Kaya naman assistant lang siya. Kung nandyan talaga ako sa bahay ay tutulong talaga ako kay papa. Pero wala akong magagawa ay nandito ako sa aking pinagtatrabuhan ngayon kaya naman hindi ako makatulong. Mahirap talaga kapag wala kang masyadong kapatid na lalaki. Kasi yung kawawa yung father mo. Dalawa lang kasi yung kapatid naming lalaki. Yung isa ay bunso namin at yung isa naman ay pangalawa. Wala naman yung kapatid namin ditong lalaki, yung pangalawa. At yung bunso naman namin ay maliit pa. Kaya si papa na lang talaga yung gumagawa nito. Mahirap
Mahirap ba naman yung aming sitwasyon ngayon? Hindi talaga kami makakuha ng katulong ni Papa magpanday dyan. Isa panahon ngayon, hindi ka na makakabayan ng mura. Kailangan talaga sakto na sakto talaga. Hindi malang mahanyo ba? Agoy. Bitaw guys, sa pipila ka adlaw dani or pipila ka kuan dani, humahuman ra magyud ni adaring dapita. Agwanta-agwanta lang sa takaron kay wa man tay kwarta. Kay dili man ta milyonaryo dani. Ay agwanta-agwanta sa tadera oy, balag ginagmay basta kanunay. Hinay-hinayon lang ang pagpaayo sa balay ba. At least mahuman. So yung gusto ko talaga ngayong taon na to ay matapos na po tong bahay na pinapagawa ko. Yung mga sira-sira lang ganun. Gusto ko talagang matapos ang aming bahay sa taon na to. Kasi nga matagal na tong hindi nagagawa kaya naman pagpalain kami ng Panginoon ay matatapos na rin po. Sa kawalan nga namin ngayon ay mapapaisip talaga ako na kailan ba kami makakaangat sa buhay. Yung tipong hindi na kami masyadong naghihirap, yung hindi na kami chinichismis ng mga chismosa dyan. Ganun lang naman yung gusto ko eh. Kaya sa panahon na to, kailangan ko talagang matapos yung aking pinapagawa na bahay. Yung aming pinapagawa na bahay. Kahit pa konti-konti lang po yung aking pinapadala, at least may nagawa na. Hirap man kami sa buhay ngayon pero darating talaga ang panahon na makakaahon din kami sa kahirapan. Kaya naman kung ikaw ngayon ay susuko na huwag kang sumuko. Dapat laban lang. Baka pagdating ng panahon ay tayo naman yung paboran. Hindi lang naman dito tayo matatapos eh. Baka pagdating ng panahon ay makakaahon din tayo. Kaya ang masasabi ko talaga sa inyo, yung mag-umpisa ng sumuko sa buhay dahil nahihirapan na sila. Ay huwag kayong sumuko. Huwag kayong magpadala sa mga sinasabi ng mga tao na hindi naman kayo masyadong kilala nila. Kasi wala naman silang ambag sa buhay mo eh. Kaya ang gagawin mo talaga, i-focus mo. Huwag mong hayaan na i-down ka nila. Ang importante, wala kang inaapakan na tao. Ganyan naman talaga eh. Kahit wala kang inaapakan na tao, pinagsismisan ka. Eh malayo ka pa nga naglalakad, tinitignan ka na. Hay nako, mga tao talaga ngayon. Wala talagang ibang magawa. Agay. Kung saan-saan na talaga nakapunta yung aking voiceovers ngayon. So balik na po tayo dito sa video ni Powder. At ayun na nga, nandito na po si Papa sa may bintana. Ganyan talaga yung Panday Nero. Kailangan gawin ang lahat para naman matapos. Kahit nagkalisod, sige lang gihapon. Agwanta, bisag sakit ang kamot. Ang bahay talaga yung ginitirahan namin ngayon ay medyo maluma-luma na. Kasi bahay paputos ng aking lula at lolo. Ngayon kami na po yung nakatira. Kami na po yung matagal na nakatira dito. Kaya naman todo talaga kami prefer nito. Ayaw kasi ni Papa paliitin. Gusto niya ganon pa rin yung style. Ganon pa rin kalaki. Kasi ito lang kasi yung memory ni Lola sa amin. At yung lolo na rin namin. Kaya ang ginawa talaga ni Papa ay kung ano yung dati ay ibinalik niya. Para naman kahit papaano hindi mawawala yung alaala ng aking lula. Madami kasi kaming memory dito. Kaya ganon na lang. So ayun na nga guys, malapit na nga si Papang matapos sa kanyang paggawa ng bubong. Buti na lang nagkasya yung scene. Kasi nga yung ibang scene ay tira-tira lang. Inayom-ayom lang ba? Para pod makatipid. Mugani na akong ginaingon nga kailangan gid na magdiskarte ka dana. Kay kung dili ka madiskarte sa kinabuhi nimo, nawa gid ka. Magpuyo na lang gigag malinawon nga wala kay mahibalan. Nawala kay mahibalan sa kalibutan muna siya. Munang kung utukan ka, kung madiskarte ka, ay dana ka. Diskarte na lang ta karong panahon na kay lagi crisis na. Ambot na lang karon. Grabe nagig kayo nga crisis. Dili gid pareha sa una nga barato-barato pa ang tanan. Pero karon nagmamahalan na gid ang lahat. Sakit na kay sa bulsa ba. Munang kailangan ginato magtipid-tipid, madiskarte. Kay para pod molambo ka. Amsas molambo da. Bisag unsa og paningkamot mo ram gyapon. Kung pobre ka, pobre lang gid ka. Kung dana ra ka, dana ra gid. Pero depende ra na siya no. Munang maningkamot lang gid sa panahon karon. Kay ang panahon karon dili na pareha sa una. Mugani nang uban nga moingon nga mas kuan pa daw kuno sa una kaysa sa karon, diba? So maura dayto guys, dagan salamat sa iyong pagtanaw. Bye!